Magandang gabi. Magandang gabi, kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid. Magandang gabi po Kumusta sa kayo? inyo. At napakalamig po din eh. At tayo'y merong konting sipon. Mahahalata naman sa boses. Oo. Dito rin sa Jacksonville ay 42 degree. Kaya taglamig talaga ngayon pa hanggang ngayon. Kaya kahit may At karamdaman tayo, patuloy tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. tama, hanggat tayo po ay nakakapagsalita, ano po, hindi tayo titigil. Sabi nga, hanggang sa ang liwanag ay ng salita ng Diyos ay magningning. Yeah, kung Ngayon din, oh, makikinggan lang sana eh. Alam nyo kasi, yung iba may bias, ayaw makinig. Tingnan nyo lang. Sabi nga, tingnan nyo, baka sakaling may mapulot kayo eh. Dito sa aming isineshare, di ba ba, yung mga nandiyan sa iba't ibang reliyon, lalo na yung mga iglesia ni Cristo. Pakinggan nyo. alam nyo, Alam nyo, kapatid na Jeriel, parang ang pagturing ng iba ay sino tayo para pakinggan nila. Ano? So, parang katulad ng ating Panginoong Yahushua. Ano ang sabi nila? Anak lang ng karpintero yan, ah. Yeah. Di ba? Ibig lang sabihin ng tao laging nakatingin sa panglabas, kung marami, kung ano ang social status ko ng mga ito, ganun yun eh. Mga tao talaga nakatingin sa panglabas na anyo, sa panglabas na sitwasyon. Hindi katulad ng Diyos na nakatingin Kaya sa nga puso. tinatanong natin eh, o sige, may pananampalataya kayo. Sabi nyo, kayo lang ang maliligtas. Pakibasa nga po ninyo yan. Hindi naman nila mabasa, kapatid na yun. Wala silang mababasa. Tatawag pa ng ministro. Yung ministro, pag tinanong mo, di rin makasagot. Yeah, kaya itong dahilan, kaya tayo patuloy po na nag-share no, ng ating na research ng mga salita ng Panginoon Diyos. At bago pa tayo manalangin, kapatid na Jeriel, ay ibig po nating i-share ang isang talata sa Biblia na ito po ay hindi ho natin nadidinig malimit doon sa iglesia na ating kinalalagyan po noon. At ibig nating i-share sa ating mga tagapakinig. Ang sabi rito sa aklat ng unang Juan, kapatid na Jeriel, Kapitulo 2, ang versikulo 27, ang sabi, kung tungkol naman sa inyo, ang banal na espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili sa inyo. Kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba sapagkat ang banal na espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. Kaya ang tumanggap ng Espiritu Santo ay hindi na kailangang turuan pa ng iba, kapatid na Jeriel. Sapagkat yung mismong Espiritu Santo ang magtuturo sa atin. Na batay sa ating napag-aralan ng nakaraang pagsamba, ang nire-representa ng Espiritu Santo ay ang ating Panginoong Yahushua Amasiyak. Wala kayong wala kayong audio, kapatid na Jeriel. Maliwanag yung sabi ng Panginoong Yahusha na nakasulat. The Holy Spirit that my Father will send, He will represent me and speak on my behalf. Oh, Tama. tapos Liwanag sabi, nun. tapos sabi ni Santiago, kaya namin kayo hindi na ginagambala o hindi na namin kayo gagambalain sapagkat ginabayan na kami ng Espiritu Santo. O, Yeah. edi sino nagpasya nung sabihin niya, mga kapatid, pakinggan niyo po ako. Mga kapatid, pakinggan niyo ako. Ang opinion ko ito. Sino yun? Edi si Yahushua. Kaya yung kanilang pinagkaisahan ng mga nasa Jerusalem Council Yeah, ay yung nasa meeting, nasa meeting. pinangunahan yun ng Panginoon niya. Yun ang pasya ng tagapamahalang pangkalahatan. Hindi si Ano? hindi si Santiago, yung tagamalang pangkalahatan. Inimbento lang yun. Kaya yung nag-imbento nun, Invento lang. hindi rin napabuti. Hindi rin.
Bueno, bago natin ipagpatuloy ito, ay at tayo muna ay mananalangin po, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, Yahuwah, amin pong hinihiling sa iyo ngayon, na pakitunghay ang iyong pakinig sa amin pong gagawing pag-aaral at ang patnubay naway ipagkaloob mo po sa amin para ang mga katotohanan mo'y mailahad namin ng ayon sa kalooban mo, Ama, at hindi ayon sa aming sariling interpretasyon. Panginoon Diyos, pakipatawad mo po ang aming mga pagkakasala at naway magkaroon po ng pagnanasa ang mga tao na kahit konting panahon ay magugol po nila para mapakinggan ang aming pong ibinabahagi sa kanila. Huwag silang tumingin sa bilang, sa panglabas na anyo, kundi ang mensahe ang kanilang dapat napakinggan suriing mabuti. Gamitin nila ang kanila pong karapatan na umunawa at sa tulong at awa mo po at sa udyok ng Espiritu Santo, sumasampalataya kami. Makakarating din po sila sa pagkaalam ng katotohanan. Patawad po sa aming mga pagkakasala, Ama. Ang lahat ay dalangin namin sa tanging pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua, na aming pong tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Kapatid na Ernie, patuloy tayo ngayon sa ating gagawing pag-aaral. Ano po ba ang topic natin ngayon? Atin hong pag-aaralan, mga mahal na kapatid, ang malimit nating mabasa yung ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ayan ang ating tatalakayin, common knowledge. Pero ating pong malalaman ang mga katotohanan ng hindi pa natin alam, kaugnay ng mga talatang ito, kapatid na Jeriel. Isang katotohanan, kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid, na ang ating katungkulan, ayon sa aklat ng Ecclesiastes, ay ating pong sundin ang kautusan ng Diyos at paglingkuran natin ang Panginoon Diyos. Matakot tayo sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Kailangan din nating malaman, kapatid na Jeriel, kung ilan ang Diyos. Nalaman na po natin. Iisa lamang ang tunay na Diyos. Ang pangalan po niya ay Yahuwah. Mayroon ding iisang tagapamagitan sa mga tao at sa Diyos. Ang taong, ang pangalan po ay ang ating Panginoong Yahushua, kapatid na Jeriel. Ngayon, ang ating tanong ay, ano ang mahalaga na dapat pa nating malaman? Dapat ay ating pa pong malaman ang tungkol sa ating Panginoong Yahushua. Di ba? Paano pa ho natin dapat kilalanin ang Panginoong Yahushua? Pakinggan po natin itong mga talatang babasahin natin. Sa unang mga talata po, ito. Kaya muling sinabi ni Yahushua, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Dito naman sa 3:16, sapagkat ganitong pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito pa sa 14:6, sumagot si Yahushua, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Paano po natin dapat pangkilalanin ang ating Panginoong Yahushua? Diyan po sa ating mga nabasang mga talatang pinagsama-sama natin, dapat nating makilala ang ating Panginoong Yahushua, ang mabuting pastol. Ano pa? Siya po ang tanging pintuan na dapat pasukan para ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Paano natin siya dapat kilalanin? Sa kanya lamang matatamo ang buhay na walang hanggan. Wala na pong ibang daan. Ang sabi nga diyan, ako ang daan. Ngayon, mga mahal na kapatid,
Ang Juan Kapitulo 7 ay dapat bang unawain itong literal? O, pero bago po natin basahin yan, alam niyo mga kapatid, itong mga talatang ito ay ating malimit na madinig po yan. Pero hindi po nila ipinaliliwanag kung ito ba'y literal, kung ito ba'y symbolical, ito ba ay isang paghahalin tulad lamang. Mabuti siguro alamin po natin. Ano pong uring pananalita itong nasa Kapitulo 10 ng Juan? Pakinggan po natin. Next slide. Ito po. Sa 10:1-6. Nagsalita si Yahushua sa pamamagitan ng paghahalintulad. Kaya ito pong Kapitulo 10 ng Juan, ito po ay pananalita ng ating Panginoong Yahushua sa pamamagitan ng paghahalintulad. Analogy po ito. Sinasabi ko sa inyo, totoo. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan, kundi umakyat sa pader ay magnanakaw at tulisan. Sinabi ni Yahushua sa mga tao, ang paghahalintulad na ito pero hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin. Tuloy natin sa Ingles. Dito po sa Free Bible Version, ang sabi, I tell you the truth, anyone who doesn't come in through the gate of the sheepfold but climbs in some other way is a thief and a robber. When Yahushua gave this illustration, kaya ito po illustration lamang, those who were listening to him didn't understand what he meant. Sa makatwid, ito pong Kapitulo 10 ng Aklat ng Juan ay hindi dapat unawain ng literal. Ito po ay isang ilustrasyon. Ito po ay isang paghahalintulad o analogy. Itinulad ng ating Panginoong Yahushua ang kanyang sarili sa isang pastol at ang kanyang mga tagasunod ay mga tupa po niya, mga kapatid. Dapat din po nating malaman, mga mahal na kapatid, ang kaugnayan ng tupang hayop na literal sa pastol na taong literal. Sa sinaunang kultura, yung ancient culture, kung tawagin nila, para sa lalo nating ikauunawa sa mga talatang ating pinag-aaralan, mahalagang malaman natin ang tupa at ang pastol. Sa lahat po kasi ng mga alagang hayop, ang tupa po ang walang kaya o walang magagawa sa ganang kanya. Totoo po yun. Pag-aralan nyo, kahit may tupa, mayroon kayong alagang mga tupa, makikita ho ninyo kahinaan ng tupa. Alam nyo, ginugugol ng mga tupa ang panahon nila sa panginginain at sa paggala sa paligid. At bali ba, mali pong maligaw yung mga tupa ng mga hayop. Ang tupa po ay hindi katulad ng ibang hayop na nakakabalik kung saan siya nanggaling. Wala silang, kung tawagin ay homing instinct. Wala silang ikangay katangian na makabalik sa kanilang pinanggalingan. Walang kakayahang makabalik po sa kulungan kahit na maliwanag ang kanyang paligid. Kaya pagka ang nasa unang tupa, halimbawa sa kanilang panginginain, sa kanilang mga paglalakad, kapag ka yung pong naunang tupa ay nahulog sa bangin, alam nyo kung ano mangyayari doon sa ibang mga tupa na kasunod niya, mahuhulog din po yun sa bangin. Ganyang kahina ang hayop na tupa sa lahat ng ating mga domestic animal na tinatawag natin, yung mga hayop na pwedeng alagaan. Madaling magkasugat po ang mga tupa at walang kayang ipagtanggol ang sarili laban sa mga mababangis na hayop. Kung may lobo ho na makakapasok doon sa hulungan ng mga tupa, mga kapatid, alam ba nyo kung ano mangyayari? Marami ho ang malalapa na mga tupa. Mangangalap sila. Imbis na magsama-sama na madali ay, alam nyo mga kapatid, madaling malipol ang mga tupa. Walang kayang ipagsanggalang ang kanilang mga sarili laban sa mga literal na mga lobo o mga mababangis na hayop. Pag nahulog po, alam nyo, sa tubig, ang isang tupa na umaagos, tiyak po malulunod ang tupa.
Sigurado ho yun. At ang mga tupa ay hindi pwedeng inom sa isang dumadaloy na tubig. Halimbawa sa isang sapang stream na dumadaloy, tumatakbo ang tubig. Hindi ho nakakainom ang tupa. Kailangan ay still. Kailangan po ay perme. Hindi umaagos yung tubig para makainom ang tupa. Katulad ng ating mababasa, next slide, sa Aklatang Psalms. Ito ho nakasulat. Ayan. Yahuwah is my shepherd to feed, to guide, and to shield me. I shall not want. He lets me lie down in green pastures. He leads me beside the still and quiet waters. Still, pirme ang tubig. Doon lang nakakainom ang tupa, mga kapatid. Kaya kahit subukan po natin, mayroon tayong tupa, dali natin sa isang umaagos na tubig, ay kahit uhaw na uhaw yan, hindi ho makakainom ang tupa. Kailangan po ay still and quiet waters, doon lang pwedeng uminom ang tupa. Alam niyo, ang mga tupa po ay umaasa lamang sa pastol. Ang pastol ay tagapag-alaga ng tupa. Pero depende naman sa pastol. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Yahushua, ako ang mabuting pastol di ho ba? Sapagkat may mga pastol na hindi ho mabuti. Ang mga tupay umaasa lamang sa pastol na siyang mag-aalaga sa kanila, mag-iingat sa kanila. Sa pastol na nagmamalasakit at ika nga inaalagaan yung mga tupa ng may pag-ibig. Gaya ho ng ating mababasa. Next slide. Ito, 23:4. Basahin natin. Even though I walk through the sunless valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod to protect and your staff to guide. They comfort and console me. Kaya diyan po ay maliwanag na sinasabi po ni Haring David nang sabi niya, your rod to protect and your staff to guide, they comfort and console me. Sa makatuwid, alam nyo, ang tao ay tinulog sa tupaw yan at yan ay mababasa natin mamaya. Katulad po ni David. Siya'y umasa sa Panginoon Diyos. Kaya ang sabi niya, even though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod to protect and your staff to guide. They comfort and console me. Sa makatuwid po, mga kapatid, ang mga tupa, kumot ang mga tupa, ay hinang uri ng mga hayop. Mahina sa hindi kayang ipagsanggala ang kanilang mga sarili. Madaling maligaw, madaling masugatan, madali ho silang malinlang. Kaya ang kailangan po ng mga tupa, mabuting pastol. Kaya ang tunay na pastol, ang ating Panginoong Yahushua. Siya ang may pag-ibig, may pagmamalasakit, nagmamahal sa mga tupa niya. Kaya they are inseparable talaga. Hindi pwedeng paghiwalayin ang mga tunay na tupa at ang tunay na mabuting pastol. Bakit? Pangungunahan ng mabuting pastol ang mga tupa sa ligtas na dako para manginain sila. Sa literal na mga tupa. Ang pastol ang mangunguna para sila po ay magpahinga sa isang malilim na dako. At sa dapit hapon naman, pangungunahan sila ng pastol patungo sa kulungan upang makapagpahinga sa loob ng magdamag. Ngayon, tandaan po natin mga kapatid, dito sa bahagi ito ng ating pag-aaral ay atin hong binibigyan ang ating sarili ng background tungkol po sa kaugnayan ng mga tupang literal sa pastol na literal o taong nangangalaga ng mga tupa. Ngayon, meron pong dalawang uri ng kulungan ng mga tupa sapagkat ang sabi ng ating nabasa kanina, ang Panginoong Yahushua ang kulungan ng mga tupa. Hindi ba? Ayan po isang ilustrasyon o paghahalin tulad lamang para ating lalong maintindihan. Ngayon, pag-aralan po natin. Hindi po ba ninyo alam na may dalawang uri ng kulungan ng mga tupa? Ayon po sa kasaysayan, ang isa sa uri ng kulungan ng mga tupa ay yung nasa kabukiran, na dito po kinukulong ng pastol ang mga tupa sa magandang panahon. Ang hugis po nito ay parang pabilog na kulungan na ito po ay gawa sa mga pinagpatong-patong na mga bato na may maliliit na espasyo na pinakapasukan ating
maisip at makita kung ano itsura nito. Pero atin pong maiisip kung ano itsura po nun eh. Parang pabilog na ang pinakabakod niya ay pinagpatong-patong na mga bato. Ano ho? May maliit na espasyo na pinakapasukan ng mga tupa. At sapagkat wala pong trangkahan upang isara, isang maliit na daanan lamang, ano ginagawa ng pastor sa gabi? Pinananatili sa loob ng kulungan ang mga tupa at sa labas naman ang mga mababangis na mga hayop. Ano ginagawa ng pastor po doon? Nakahiga ng paharang ang pastor para maingatan ang mga tupa. Huwag silang mapasok ng mababangis na lobo. Yan po isa sa kutawagin natin ay kulungan ng mga tupa sa kabukiran. Meron naman pong kulungan ng mga tupa na nasa mga syudad at mga nayon. Ano kaibahan naman ito? Ito naman po ay sapat sa laki upang maglulan ng ilang kawan ng mga tupa. Kaya hindi lang isang kawan ang pwedeng malulan sa mga kulungan ng mga tupa na nasa syudad at mga nayon. Maaring marami na bilang ng kawan ng mga tupa. Sila po ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang bantay pinto upang mag-ingat sa pintuan ng kulungan ng mga tupa sa gabi at pagtanggap sa mga pastol sa umaga. Kaya ganon, sapagkat sa gabi po ay lahat ng mga kawan ng tupa ay nasa loob ng malaking kulungan na yan. At sa umaga naman ay pupunta yung mga pastol. Tatawagin nila ang kanilang mga tupa. Susunod sa kanila yon. Katulad ng ating Panginoong Yahusya, tatawagin niya ang kanyang mga tupa sa paghahalintulad at makikinig yung mga tupa niya sa kanya sapagkat kilala nila ang tinig ng kanilang pastol, ang ating Panginoong Yahusya. Lalabas sa kamanginginain sila sa labas. Pagkatapos naman, pag malapit na po maggabi, ay ibabalik naman po nila ng mga pastol doon sa kulungan ng mga tupa na matatagpuan sa mga syudad at mga nayon. Malaki-laki po yun. Kaya marami ang ma-accommodate na kawan ng mga tupa. Kaya dito ay atin pong mapapansin ng relasyon ng mga tupa at ng kanilang pastol ay napakalapit po. Talagang, kumbaga sa kaibigan, best friend. Ano? Malapit na kaibigan. Kaya ang mga tupat pastol na tunay ay meron pong mutual na relasyon. Ngayon mga kapatid, bakit po sinabi ng ating Panginoong Yahusya nang sabi niya ay ako ang pintuan, ako ang mabuting pastol, ako ang daan ng ako ang kulungan ng mga tupa? Ano dahilan mga kapatid? Basahin po natin, next slide. Sa 18 ng Juan. May mga tagapagturo na nauna sa akin. Tandaan natin, ang binasa natin kanina, 17, doon ay binabanggit ako ang kulungan ng mga tupa. Ang nagsasalita ro na yung ating Panginoong Yahusya. Sa 8, kaya niya pinagdiinang ako ang pintuan ng mga tupa, kasi may mga tagapagturo na nauna sa akin, sabi niya, ng katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng aking mga tupa. Bakit po sinabi ng ating Panginoong Yahusya sa 17 ng Juan, ako ang pintuan ng mga tupa? Sapagkat may mga tagapagturo na nauna sa kanya na ang sabi ng ating Panginoong Yahusya, katulad sila ng mga magnanakaw at mga tulisan. Pero ang kaibahan ng mga tupa ng ating Panginoong Yahusya, hindi mo pinakikinggan ang tinig ng mga mangangaral na ito na katulad ng magnanakaw at mga tulisan. Sino bang tinutukoy ng ating Panginoong Yahusya na katulad ng mga magnanakaw at mga tulisan pero mga tagapagturo yan na nauna kay Yahusya? Basahin natin sa Ingles. Sa John 10:1, sa New International Version, ang sabi rito ay, very truly I tell you, Pharisees, mga Pariseo, anyone who does not enter the sheep pen by the gate but climbs in by some other way
is a thief and a robber. Sa makatuwid ang tinutukoy po ng ating Panginoong Yahushua, mga tagapagturo na ngauna sa kanya, na itinulad niya sa mga magnanakaw at tulisan, walang iba kundi ang mga mapagpaimbabaw. Yang mga Pariseo, mga kapatid. Kaya, maliwanag po, mga kapatid, yung sinabi ng Panginoong Yahushua na ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa, ayon sa 17, ay kanyang binibigyang diin ang katotohanan. Na ano? Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang niya matatamo ng tao. Ang sino mang tagapagturo ng reliyon na nag-o-offer ng kaligtasan maliban sa Kristo o sa Mesiyas ay itinulad sa mga magnanakaw at mga tulisan. Kaya pag may tao na nagsabi, meron ba silang may offer na kaligtasan? Ano sila eh? Bakit ikaw? Meron ka ba? Ang amin pong dininig na nag-offer ng kaligtasan ay tinig ng tunay na pastol, ang Panginoong Yahushua. Hindi ang tinig mo na kunwa ikaw ay pastol. Kunyari lang naman. Baka ikay katulad ng mga Pariseo, di ba? Na mga itinulad sa mga tulisan at magnanakaw. Mga hindi tunay na mga mangangaral. Di ba? Kaya pagka may mga tao ngayon na nangangaral na ang binibigyang diin ay ang Old Testament, ang batas ni Moises, kautusan ni Moises, pangingili ng Sabat, yan po mga kapistahan. Kaya lang siguro ibinalik para makalikom ng mga abuloy. Kapag kada kapistahan ay may abuloy. Mayroon pang mga special silang opera. Anong pinag-iba niyan sa pinanggalingan nating reliyon? Wala. Di ba? Ang tawag doon ay mga Pariseyong mga mapagpaimbabaw. Kaya ang ating tanong, sapagkat ang ating pinag-aaralan ay tungkol sa ating Panginoong Yahushua, siya lamang po ang makapag-o-offer ng tunay na kaligtasan. Ang tanong natin ay ito, anong kailangan para tayo maging tupa ng ating Panginoong Yahushua o tagasunod niya? Pakinggan natin, next slide. Sa 11:6, tulusod natin babasahin niya. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Paano tayo ano kailangan para tayo maging tupa ng ating Panginoong Yahushua? Makasama tayo dun sa kulungan ng nangangalaga ay ang tunay at mabuting pastol. Kailangan po ay ang pananampalataya. Kapagkat hindi makapagbibigay lugod sa Diyos, ang taong walang pananampalataya. Paano natin matatamo yung pananampalataya? Sa 28, ito, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tuloy pa natin sa 16:24. Pagkatapos sinabi ni Yahushua sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuunang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Paano tayo magiging tupa ng ating Panginoong Yahushua? Makasama doon sa kulungan ng nangangalaga ay ang tunay na mabuting pastol. Una, magkaroon ng pananampalataya. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Kailangan maturuan tayo ng ng mga aral ng Panginoon Diyos. Di ba? At hindi lang yon. Pagkatapos natin maturuan, kailangan po tayo ay sumampalataya, sumunod sa Kanya. Kaya ang itinatag ng Panginoon Yahushua, kapatid na Jeriel, hindi organisasyon, kundi isang kilusan, pagsunod sa Kanya. Di ba, kapatid na Jeriel? Tama. Ngayon, dito ho, sa ating pong pag-aaral, kapag tayo po
ay nakinig sa pangangaral, sumampalataya, nabautismuhan, naging tupa ng ating Panginoong Yehosya o tagasunod niya, ano ang dapat nating maging damdamin? Napakaraming mga ngaral na katulad ng mga magnanakaw at mga tulisan ngayon. Sila pala yung mga tinatawag na mga Pariseo. Anong tawag doon sa English? Judaizers? Laser. Hmm? Tama. Yeah. Ngayon, ito, dapat pa tayong mangamba kung tayo kay Yahusya na. Ito, sa unang Pedro, basahin po natin. Yeah. Pagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaawin ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal na naghahanap ng malalapa. At pagdating ni Kristo o ng Kristo na siyang pangulong tagapag-alaka, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. Sa dinami-dami ngayon ng mga mangangaral, ano ho, mga kapatid, kasama na po kami riyan, mga kapatid. Ang tanong, pagka ikay natuto ng tamang aral at ikaw ay sumunod sa tunay na dapat nating sundin, ang Panginoong Yahusya, sapagkat siyang mabuting pastol. Mga kapatid, dapat ba tayong mangamba? Ba, walang dapat ipangamba. Basta't ipagkatiwala po natin ang lahat ng kabalisa natin. Nagmamalasakit ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Yahusya. Di ba? Sino ang gumagamit na kasangkapan sa mga mangangaral na itinulad sa mga tulisan at mga magnanakaw? Ang gumagamit sa kanilang kasangkapan ay si Satanas. Maraming kasangkapan yan. Hindi gagamit yan ng kasangkapan na uutal-utal, kapatid na Jeriel. Di ba? Mga magagaling, mga pinakikita yung mga titulo. Kaya sa protestante, kung ipipresenta, our next speaker is Doctor of Divinity. Graduate ito Kaya sa... pala doktor, kapatid na Erning, Bakit kaya? dinodoktor yung doktrina. Doktor. Dinodoktor ang doktrina. Tama yung, tama pala yung titulo, kapatid na Jeriel. Yeah. Doctor Tama of po rin. Divinity. Mga dinodoktor yung aral. Oo, dinidistort yung aral para Yeah. lang umayon sa gusto nila. O di ba? Kaya, mga kapatid, tandaan po natin, paglapit natin sa katapusan ng panahon, pag malapit na po ang rapture, dadami ang mga bulang mangangaral. Nang tawag po diyan pala sa halintulad sa ilustrasyon ng ating Panginoong Yahusya ay katulad sila ng mga magnanakaw at mga tulisan. Dati hindi natin alam yon na sila pala yung mga mangangaral. Di ba, kapatid na Jerel? Yeah. Basta na lang natin tinuturo. Mga umakyat sa pader na hindi dapat daan ay mga tulisan at magnanakaw. Hindi ini-elaborate kung sino pala. Yung pala yung mga naunang mangangaral na yung Yeah. pala yung mga Pariseo. Mga ngaral. Isipin Kaya ninyo. magnanakaw, ginagastos yung perang hindi kanila. Ayun, mga bulaang mangangaral yan. Yeah. Ang lakas ng loob Pag hindi mo mag-offer ng... pera, pinakialaman mo, sabi nga that's theft. Di ba? Theft. Yeah, Oh. Ano ba yung gumagawa ng grabe. action ng theft? O di thieves. Oh, Oo, thief. Ayan. Ano ba yung thief? O di magnanakaw. magnanakaw. Yung tulisan, yung mga kumukuha ng hindi kanya, di ba? Ayan. Tulisan, Nananamsam. Di ba? Yun din. Yung magnanakaw, nananamsan. tulisan, nananamsam. Di naman iyo, sinasamsam mo. Hmm. Hindi naman iyo. Sabi nga ibinigay ko sa Diyos. Ba't ikaw ang gumugol? Oh, kaya magnanakaw at tulisan. Ang sabi Ang ng dami Diyos, po kanya. ang gusto ng Diyos, itulong yan sa mga naaapi, itulong yan sa mga dukha, sa mga ulila, sa mga byuda. Hindi, ikaw lang ang gumamit Di ba? Yung mga pastor na ganyan. Yung pinalabas natin nung nakaraan, nanlilisik pa mata. Di ba? Nako, Ini-interview, nanlilisik pa mata. Karapatan daw nila yun. Para daw silang si Abraham. Si Abraham, pinayaman ng Diyos. Si Abraham yun, hindi naman ikaw yun. Di ba? Isipin mo, ginagamit yung mga propeta ng una para sila makinabang. Oh. Si Abraham, kaya mayaman yun, hindi dahil nagteksto.
Hindi siya nagturo. Nagtuturo ba siya? Eh, Meron ba siya kongregasyon? Hindi. Meron siyang mga hayop. Ayan. Meron siyang mga hayop na inaalagaan. Kaya siya mayaman. Sa sintidong yun, mayaman siya. Hindi siya tama. nagpayaman dahil sa abuloy ng mga sumampalataya. No? Patulad nun. Nakalimusin pa nakita mo? Tapos may Na security guard pa, di ba? Yan ang mga preacher na bula. Nakita mo yun, nanlilisik ang mata, nakalimusin. Ha? Tapos meron pang mga bodyguard. Oh, yan. Yan ang mga, sabi nga, tulisan, magnanakaw, mga preacher yan. Marami nadadaya. Di ba? Marami nadadaya kasi kapatid na Erning, appeal to PT, appeal to people. Sabi nga, yan ang nangyayari. Policy ang ginagamit. Nakakaawa yung mga taong nalilinlang ng mga tulisan na ganyan. Ngayon, marami yan. dito sa Amerika, yung pinakita natin, Yeah. isipin nyo, ang nagpapadala sa sulat lang, pinapadala sa kanya. Libu-libong sulat yan. Thousands and thousands of na envelope with money inside. No? Kalimitan Checking. galing doon sa mga matandang magpapahinga na. Hmm. Siguro sa pananampalataya nila, ito na lang ang magagawa ko na makatulong ako sa kapwa ko. O kaya masunod ko yung sa Diyos para ako maligtas. Kumbaga sa itong mga tulisan, mandarambong, magnanakaw na binabanggit sa Biblia, no? Ang kanilang binibiktima yung mga Mahihina. mahihinang tao, mahihina, Matatanda. binibiktima nila yan. Walang awa. Kaya nga, sabi nga natin, pagka ang isang leader, yumaman, o leader ng isang religion, yumaman, katakataka di ba? Ano kayo yumaman? Ngayon, alam mo, katwiran ng ibang mga miyembro ng mga ganong kulto, Mm. ang katwiran nila, karapatan nila yun. Nagpapagal sila para sa aming kaluluwa. Hindi yan ang nagpapagal sa kaluluwa nyo. Sino? Yung inuutusan niya. Yun ang Exactly. nagpapagal. Totoo yan. Iyan, nandun na sa air condition na bahayan Di ba? Nakita mo yun, panoorin niyo yung taong yun. Yung pastor na yun. Ha? May mansion. Ang laki ng mansion. Ha? May mansion. Kalamitan kapatid na Erning, diyan sa mga ganyang uri ng preacher, may mansion. Yeah. Totoo yan. May sarili silang sasakyang pag-usapan. Yeah. Oo. Ilan yung mga yan? Marami yan. Saka ang katakataka nga, katulad ng pinaliwanag na natin sa nakaraan, aba ay yumaman dahil dun sa abuloy, hindi dahil naghanap buhay o negosyante. O kaya ay Yeah. mayaman na siya bago mangaral. Di Oo. ba nakasulat sa Biblia, mag-iiyakan yung mga yan sapagkat ang kanilang kalakal nga, kaluluwa ng tao. Dati, Ayun, akala yun natin, yung sinasabi natin, ayan ang kanakalakal, kaluluwa ng tao. Di ba? Pag magbibinyag, pag may binyag, bayad. O, pag may patay, walang bili. bayad. Yan ang kalakal. Ayan. Yung ganun din naman lahat ng organized religion Ano pagkakaiba nun? Oh, pareho lang. Di ba? Samba ka, bayad. Bayad ang tawag natin. Di Yeah. ba? May namatay, bayad. Yan. Sabi nga nung insit, pasok, bayad. Upo, bayad. Paglabas, bayad uli. Sabi nung Ayan. insit. Di ba? Dami bayad, sabi. Kaya, ganun din. Kasi nga, ang tao, pag iniba mo ng konti tono, pero pareho din yung kanta. Pero hindi ng tono. Sabi nga pareho lang. Pareho lang. Na iba lang ang tono. Pero ang Yeah. lyrics ganun din. Ganun din. Yun ang resulta, Na ganun iba din. lang katawagan. Pero yung ang kanilang estilo pareho. Hindi naman katakataka yung mga yan. Ang sabi nga, mga kasangkapan yan, kung paano si Satanas ay nagpapanggap na na anghel ng kaliwanagan, Yeah. hindi naman katakataka ayon sa Korinto, ng kanyang mga ministro ay magpapanggap din. Di ba? Yeah. Mapagpanggap, itataas pa yung Biblia. Ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Pero pag nating sa aplikasyon,
ayon sa akin, hindi na ayon sa Biblia. Yeah. Sarili naratibo na ang kanilang tinuturo. O di ho ba? Ang tao, Ngayon, ang vulnerable dyan tanong eh. natin Kapatid kapatid, Lenin. Kaya may tagubilin, ah, mag-iingat kayo sa mga bulaang propeta, di ba? totoo Pinapag-iingat yun. natin yun. Kaya nga bago natin sampalatayanan, bakit hindi nila itinuro hindi tinuturo ng kalamitang mga pastor na yan, yung mga taga-Berea? Ay, Hindi na hindi, tinuturo hindi. yan. Ay tinuturo malimit niyang mga yan, taga-Macedonia, taga-Akaya, taga-Akaya, taga-Macedonia. Macedonia, Akaya, Akaya, Macedonia. Ayan, yun ang tinuturo Nandun yung niya. Pero ituro sa tao, buksan niyo ang isip niyo. Katulad ng mga taga-Berea, nakinig kay Pablo, pero hindi lang sila nasiyahan sa pakikinig na nakinig lang sila. Inimbestigahan nila, binasa nila yung kasulatan. Bakit? Para tiyakin kung ang sinabi ni Pablo ay totoo nga. Isipin niyo yun? Yun ang open-minded. Kailangan sa tao open-minded. Bakit ang mga pastor na itinuring ng Panginoong Yahusha at ng mga apostol na magnanakaw, mga tulisan, hindi ginagawa yun? Siyempre, questionin sila eh. Kapag ka meron silang sinabi, meron silang ginawa, questionin sila. Ayaw nila no, kaya nga meron pang doktrina yung ibang reliyon. Walang tanong-tanong, walang bulong-bulong. Ayan, dinudoktrina pa nila yan eh, di ba? Wag nyo. Oh, yeah. Meron pa silang utos, 10 utos. Yung pinakahuling utos, wag lalaban sa akin. Yun lang ibig sabihin nun eh. Huwag niyo ako lalabanan. Huwag niyo akong kukwestiyonin. Yun lang yun eh. Ipinoprogram ang isip ng tao sa ganun. Yeah. Alam Siniset niyo, up yung kapatid Ernie, isip ko, hindi, pag ang tao hindi ay sumampalataya sa isang bagay, nagiging totoo sa kanya yun eh. Kaya nga, hindi naman natin sinasabing masamang sumampalataya. Pero bago nyo sampalatayanan, imbestigahan po muna ninyo. Questionin nyo ng questionin. Tanungin nyo ng tanungin. O, katulad ng pinag-aralan natin nung nakaraang linggo. Si Pedro anya, Papa. Okay na naging Papa si Pedro. O sabi naman ng iba, ako ang anak ng Diyos. Kailan ka naging anak ng Diyos? Kailan ka naging Kristo? Di ba? Sabi naman itong isa, hindi. Ang kapalit ng Panginoong Yahushua, si Santiago. Hmm. Bakit? Kasi siya yung nagpasya noon eh. Nganong siniyasat natin kapag na-ending, naging Berean tayo. Ang Yeah. nagpasya pala, hindi si Santiago. Hindi. Ang Panginoong Yahushua sa pamamagitan ng pagrepresenta sa kanya doon sa pulong na yon ng Espiritu Santo. Kung hindi natin inimbestigahan yan, di namamalaging yun ang paniniwala natin. Si Santiago, ang unang tagapamahalang pangkalahatan. Mga kapatid namin, mga kaibigan namin, magsiyasat naman po kayo. Tingnan ninyo mabuti. Usisain. Sabi nga, usisain ninyo ang itinuturo sa inyo. Maging itong pinapayag namin sa inyo, usisain nyo mabuti. Huwag nyo basta yayakapin to. Kaya dito, kapatid Erning, no, ang ating laging hamon sa mga tagapakinig. Kasi minsan may nagsasabi, paano ba kami maging member dyan? Wala akong membership dito. Hindi ho namin alam kung sino pwedeng maging member dito. Sino nakakaalam? Ang Diyos. At saka si Yahusha. Kaya kung meron po kayong kukumbinsihin para nila kayo itala doon sa aklat ng buhay sa langit, ang Diyos at si Yahusha. Hindi ho kami. Wala kaming karapatan na ganun. Paano niya ako matatala doon? Ayun nga, sumunod ka. Hindi ba? Sabi ng Panginoon Nakasulat po. Yahusha, sumunod ka sa akin. Follow me. Ano yun? Ito, mag-move ka. Move on ka kasama ko. Movement ito eh. Di ba? Sundan mo ako. Paano ko po susundan si Yahusha? Magbasa. Ito, nagtuturo. Itinuturo na po namin sa inyo. Hindi naman pagtuturo, kundi isineshare na namin sa inyo. Edi basahin din ninyo. Sisain po ninyo bago nyo yakapin.
Kami po ng kapatid na Ernie, bago kami nakarating sa konklusyon na ito yung talagang tamang dadaanan ng tao, nag-usisa po kami. Yan din ang Yun gawin lang. nila sana. Yeah, yun din ang gawin ninyo. Mag-usisa po kayo. Huwag ko Kapatid na kayo kapital Jeriel, doon sa magalingin nyo mag-texto. Baka sa halip na maging Yahusian ka, naging naging Judaizer ka. Hindi. Judaizers. Bago na namang word dyan, kapatid na Ano Erneng. yung Judaizers na yun? Ano, paliwanagan natin yun, kapatid Kaya, ang Jeriel? Judaizers na tinatawag ngayon, ano, yan po yung mga Pariseo na sumampalataya kay Yahusya noong panahon nila na ipinipilit pa ng mga taong yan ang mga kautusan ni Moises. Ayun nga yung pinag-aralan natin na Yeah. yung mga hintil. Kailangan munang maging Hudyo kayo bago kayo maging kay Yahusya. Yun ang tinuturo. Kailangan Mm. munang magpasakop kayo sa batas ni Moises. Ano-ano yun? Ayun nga, paghahalas o pagtutuli. Ano pa? Pangingili ng sabat. Ano pa? Kapistahan, yung iba't ibang kapistahan. Kaya yung mga gumagawa niyan ngayon, ang sabi nila, Yahusian sila. Hindi kayo Hindi totoo Yahusian. yun. Judaism. Ano yan? Modern Pharisees. Mga Pharisee. Pariseo. Oh, na sumampalataya rin kay Yahusya. Pero ipinipilit yung batas Yung ni dati. Moises. Oo, Oh, pinipilit yung batas ni Moises. Meron din ganyan ngayon di ba? yeah, meron na Pinagpipilitan. yun. Sabi nga gusto pang pumunta doon sa Jerusalem para kung pumunta ka sa Jerusalem mo lang masama. Pero hindi dahil sa pangalan ng religion mo o sa pangalan ng gusto mo makita, magbisita ka, mag-tourist ka, di ba? Yun. Ibig sabihin, kapatid na Ernie, maraming mga tao na naaakit ng preacher. Kaya kami po, hindi kami nang-aakit. Ito na, sasabihin namin sa inyo, hindi namin kayo inaakit. Akitin nyo sarili nyo kung gusto nyo po. Paano yan? Pag-aralan po ninyo ito ng aming sinasabi. Tignan po ninyo kung ito nga ang gusto ng Diyos. Ngayon, kung napatunayan ninyo, yun pala gusto talaga ng Diyos O hindi yakapin ninyo, tsaka nyo yakapin, katulad nga ng mga taga-Berea. Kaya programa pa lang po natin 1,001 question of Bereans or 1,001 Berean questions. Di ba? Mga tanong Isipin, ng mga Bilyano. tanong ng mga Bereano yan. Magtanong kayo. Tanungin nyo ng tanungin. Pag may tinuro, tanungin nyo. May tinuro, tanungin nyo ulit. Ang mga tunay na ministro ng Diyos at ni Yahusya, sabi nga ni Pablo kay Timoteo, nakahanda kang umano, kapatid Nerling? Sumagot sa mga tanong. Sumagot! Ayan. Nakahanda ka sumagot. Pero yung sagot, abay na kailangan nakasulat. Hindi yung Biblical. sagot-sagutan. No? Hindi naman nakasulat yung sagot mo. Hindi ba? Yeah. Kailangan nakasulat. Kaya nga dito po, sa Iglesia ni Yahusya, ang lagi naming sinasabi sa mga tagapakinig, tingnan po ninyo, sensible ba? May sense po ba? Ano pa? Logical po ba? Ano pa? Biblical po ba? Ano pa? May katotohanan po ba? Truth po ba? Does it correspond with reality? Yan. Pagka pumasa dyan, akapin. Pag bumagsak dyan, hindi. Ano inilagay natin na bagsak? Sabi nila, pag itinalaka sa lupa, titalaka sa langit. Ano ginamit na talata? Mateo 18, 18, 18. 18. Pinagtatanong natin, basa tayo ng iba't ibang salin. Lumilitaw, pinilipit yung Mateo Yeah, 18, Doctor of 18. Divinity. Ha? Inalis yung, Doctor of Divinity. dinoktor. Nako, dinoktor. Nako yan. Kayo magagalit. Ha? Dinoktor nyo talaga Ano katunayan? Sa taas ang pinag-uusapan doon, pag-aayos ng problema. Bakit napunta doon sa pagtatala? Di ba? Sino nagkaroon ng kapangyarihan sa pagtuturo ninyo niyan? Edi yung pinuno ninyo. Ano kapangyarihan niya, kapatid na Ernie? Aba, kapangyarihan sa langit at lupa. Pwede pa Yeah. magkala sa Pwedeng langit na magtala, saan pwedeng magbura pwede sa magbuhat. langit, di ba? Ang Hindi tindi po yun. ng kapangyarihan yun. Ngayon, sinampalatayanan ba ng tao yan? Aba, opo. Kaya takot na takot ang tao dun sa talaan na yun.
Samantalang, wala naman nun. Hindi naman Tapat sa nakasulat bagay sa na wala. Biblia. Yeah. Isipin mo, yung tali, T-A-L-I, yun ang nakasulat sa Biblia. Naging T-A-L-A. Aba, naging pareho pa. Sabi nung iba, pareho lang yan. Yung tinalian at itinala, pareho lang yan. Naku po, Excuse paano me? naging pareho yun? Ha? Halimbawa, ginapos. O, yun ang salita. Pag sinabing Oh. tinali, ginapos. Di ba? Hmm. O, sige, igagapos na kita. Ano pangalan mo? Ang alam ko, pag gagapos na kita, Tali, pupusasan oh. kita. Di ba? Di ba? O Yeah. sige, gagapos kita. Magapusan na nga yan. Kunin mo pangalan. O yan, nakatala ka na, nagapos ka na. Anong Ganun ba yun? klaseng, anong klaseng Walang salita yun? ano, Anong wika yun? Ha? logical. Oo. Alam niyo, yung mga ministrong nagtuturo niyan, di naman nila kaya sanggain eh. Eto, naghahamon na nga tayo eh. Ayaw nila sagutin. Bakit? Para sila makukumuloy dun. Makukumuloy Sigurado. sila dun, kapatid na Erning. Kapag Yeah. pinasok nila yung topic na yan, makukumuloy sila. Hindi na sila Yeah. makakaahon. Kapatid na Jeriel, noong ideklara nila na si Santiago ang unang tagapamahalang pangkalahatan, matagal nang patay si Santiago. Di ba? Yeah. Matagal na. Yung Apostol Santiago, matagal nang patay yun. Yeah. Yeah, hindi niya alam kung remote siya. Hindi niya alam, Ngayon, naging tagapamahalang pangkalahatan siya eh. Yeah. exactly. Mayroon din kasong ganyan, kapatid na Jeriel. Katulad nitong ating babasahin, sa ating relihiyon natin, hindi natin tinatawaran ang naging gawain na ipinagawa ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo. Pero itong ating pinag-aaralan, Kapitulo 10 ng Juan, ako ang mabuting pastol. Bakit pagdating po doon sa 10:16 ay si kapatid na Felix Manalo daw yon? Mabuti basahin po natin ito. Next Yeah. slide. Ito, sa 10:16 ng, ayan o, may iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Nakikita nyo kawan? Ang Yeah. kawan applicable niya sa mga tupa eh. Kasi Yeah. itinulad nga, paghalin tulad nga yun sa hayop na Alam niyo kawan kung na bakit tupa, no? tinawag na kawan? Flock eh, no? Hmm. Flock. Kasi kung kayo Flock. nakapanood na ng rodeo, sa rodeo, no? Nanood kami ng Hmm. rodeo. Yung mga bata, sumasakay sila sa tupa. Tapos Yeah. malalaglag sila. Yung tupa, pupunta doon. Tatakbo, doon sa kabilang sulok. Tapos, eto naman yung isang bata, nakasakay pa rin sa tupa. Pag nalaglag yun, yung tupa na yun, sasama doon sa isang tupang nandun. Tapos Yeah. kasunod, maya-maya, ayan na sila. Isang kumpul na. Kawan na. O kawan na, kawan. Kaya ang tawag doon, kawan. Kasi ang tupa, laging nagsasama-sama. Doon ko Totoo napuna yan. yan, kapatid na Erning, diyan sa Texas, nanood kami ng rodeo. Sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan mo yung mga tupa. Diyan tayo itinulad eh. Tingnan mo ka, kuya, no? Hmm. Itong isang tupa, nag-iisa siya, pumunta doon sa sulok. Maya-maya, yung isang tupa, Maya-maya, nung mawala yung kanyang nakasakay na bata sa kanya, punta doon, katabi ng tupa na yun. Maya-maya, dami na nila ron. Lahat ng tupa doon nagpunta. kawan na. Kawan. Tama. Kaya dito sa ating babasahin, hula ito eh. May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Mga tao na itong tinutukoy niya. Tao, Ano? yeah. Mga Hudyo. Ayun, kinakailangan ko rin silang tipunin. Merong hinuhulang titipunin pa. Mhm. Pakikinggan din nila ang mga salita ko. Sabi ni Yahushua. At Yeah. ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan. Isang kawan na lang na may Aha. iisang pastol. Isang Kapatid pasto. na Jeriel, sa ating relihiyon dati, sino ang iisang pastol dyan ayon sa Ay, sabi kanila? natin si kapatid na Felix Manalo yan. Medyo, yan pa ang isa sa mga doktrina pag itinuturo natin. Tunagan na po ito. Sintonado. Teka muna. Doon sa umpisa, ang Kristo nagsasalita. Kung ba gumamit siya ng third person o second person sa kanyang pananalita? Ibang tao na yon. Kasi ang Mabuti Panginoong Yahusha, unawain natin, kapatid ang, na ang, ang Jeriel. Panginoong Yahusha gumagamit siya ng pananalita na merong second person eh. Siya Pero din ang tumutukoy sa tinutukoy. kanya. Tama. Basahin natin ito. Ito. Next slide. Ito. Para lalo nating maintindihan po ito. Nagsalita si Yahushua sa
pamamagitan ng paghahalin tulad. Sino po nagsasalita sa inyong totoo? Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan, kundi umaakyat sa pader ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang dumadaan sa pintuan ay ang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. Ngunit hindi nila susundin ang iba, sa halip ay agad pa nga nitong lalayuan dahil hindi nila kilala ang boses nito. Sinabi ni Yahushua, o yan na naman, sa mga tao ang paghahalin tulad na ito, pero hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin. Itong Yeah. paghahalin tulad na sinabi ng ating Panginoong Yahushua, hindi po naintindihan ng kausap ng ating Panginoong Yahushua. Hindi. Ngayon, anong ginawa ng Panginoong Yahushua ngayon? Tuloy na natin ang basa. Dahil hindi naintindihan na ang sinasabi ng Panginoong Yahushua dyan. Ito, next slide. 7:9. Ito po ang ating mababasa. Kaya, muling sinabi ni Yahushua, pangalawa na ito, sinasabi ko sa inyo, ang totoo, ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. Tinukoy na ng ating Panginoong Yahushua. Yung sinabi niya kasi nung una, ay hindi naintindihan ng nakinig sa kanya eh. Kaya dito ay kanya ng rektang sinabi, diretsahan na. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. May mga tagapagturo na nauna sa akin na ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng aking mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Kaya diyan ay atin munang itigil, mga kapatid. O, diyan po sa ating mga binasang konteksto, pag sinabing konteksto, mula sa versikulo 1 ng Kapitulo 10 ng 1, pababa, ang nagsasalita po riyan ay ang ating Panginoong Yahushua. Di ho ba? Maliwanag po yan na siyang nagsasalita diyan. Ano pang patotoong siya po ang tinutukoy doon sa 10:16 na iisang pastol. No, next slide pa. 11 hanggang 15. Ito, mababasa natin. Ako ang mabuting pastol. Ayun na, tinukoy niya na uli. Di ba? Ako ang mabuting pastol. At ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa. Nako, may meron palang mga tupang bayaran lang. Yeah, Sapagkat kapatid ang na ganitong Erning. Tama ha. hmm, Ang sabi ni Yahushua dyan, ako ang mabuting pastol. Anong ginagawa? Ano, ito, ginagayat natin yung nakasulat para tayong Bereano. At ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Nakita niyo ba yung nanlilisik na matang pastor na yon? Kung miyembro ng kanyang relihiyon, yung mga gwardya niya, bakit yung mga tupa ang nag-aalay ng buhay para sa iyo? yeah, Baliktad eh. Di ba? baliktad. Baliktad. Oh, baliktad. Pero ang mga tao, paniwala pa rin. Sabi Totoo diyan, yun. hindi siya katulad ng bayarang pastor ng mga tupa. Bakit daw? Ayun, no? Sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ng mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. Yeah, May ganyan mga pastol. yeah, Bayaran kasi, kaya tumatakas, iniiwan yung tupa. yeah. Kaya ang mabuting pastol nasa unahan ng mga tupa. Katulad ng Panginoong Yahushua. Hindi sa likuran ng mga tupa. Nang iyong ilalantad sa kapahamakan, ay yung mga tupang inaalagaan mo. Hindi ka Yeah. mabuting pastol pag ganun. Bayaran ka. Tumatakas ka kapag ka may nakikita kang paparating na mga asong lobo. Ang sabi pa, kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Tumatakas siya dahil bayaran lang siya at walang malasakit sa mga tupa. Yeah.
Nako po, maraming Kunyari, ganyan mga dadalaw. pastol. Ha? Yung mga pastor na ganyan, kunyari, dadalaw. Anong pagdalaw? Titipunin doon sa loob ng kanilang simbahan. Darating yung kanilang di umano'y pastor. Hindi mo dinalaw. Ang pagdalaw, pinunta mo sa bahay. May sakit, pinunta mo sa bahay. Di ba? Pinanalangin mo. Tama. No, ganun. Kailan ka ba nadalaw, kapatid na Ernie? Nung tinatawag na tagapamahalang pangkalahatan. Nako, kaya pa. Hindi totoo yun. Ang Panginoong Yahushua, dumadalaw talaga eh. Yeah. Ang mga apostol, Nagbabahay-bahay eh. nagdadalaw Di yun. ba? Bahay-bahay. Yeah, ito sabi ko sa 15, no? Para ating mapatunayan na yung tinutukoy na isang pastol doon sa 10:16 ay hindi ang kapatid na Felix Manalo, kundi ang Panginoong Yahushua. Ito sabi sa 15, ako ang mabuting pastol. Kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin. At iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. Yan. Kaya diyan po mula sa versikulo 1 ng kapitulo 10 ng Juan, puro si Yahushua ang nagsasalita niya. Siya ang mabuting pastol. Kaya doon po sa 16, ano po, ang tinutukoy po roon sa 16 na mabuting pastol, magkakaroon ng isang kawan at magkakaroon ng isang pastol, ang Panginoong Yahushua din po, kapatid na Jeriel. Yeah. Ang, siya din, hindi Siya ang rin. kapatid na Manalo. Ang kapatid na Felix Manalo, pinromote na siya ang tinutukoy na pastol doon nung patay na rin siya, parang si Santiago. Pero alam nyo, hindi naman itinuro yan eh. Ng kapatid na Felix Manalo na siya yung tupa doon, na siya yung pastol doon. And totoo, meron siyang isinulat. Ito, basahin natin. Ito, ang sulo. Ito ang sulat ng kapatid na Manalo. Ang sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, na ito po ay pinablish o inilathala itong librong ito sa pasugo noong 1947. Ang sumulat ay si kapatid na Felix Manalo. Mm-hmm. Ito po yun, no, yung nasa kanan, malabo lang. Ating pong pinaliwanag, no? Ating nireprint, kumbaga, ating pinakikita dyan ang nakasulat niya. Ang nakasulat dyan ay ito. Itinuturo din ng Iglesia Katolika ayon kay kapatid na Manalo ng Papa ay siyang kataas-taasang pastor. Question box, pahina 169. Ito ay salungat din sa turo ni Kristo at ng mga apostol. Sapagkat sinabi ni Kristo, ako ang tanging pastor. 1:11,16. Kaya dito sa aklat na ito, itinuro ng kapatid na Felix Manalo ng 1:11,16, ang pastor doon na hindi siya, kundi sino? Si Kristo. Ang Ayan Kristo. ang sabi pa. Oo. Sinabi rin ng mga apostol na si Kristo ang pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. Unang Pedro 2:25. Yeah. Kaya dito po ay inaamin ng kapatid na Felix Manalo na hindi siya ang isang pastor na tinutukoy doon sa Juan 10:16, kapatid na Jeriel. Hindi. Ang Kamatay Kristo niya, itinuro yan. nang mamatay na. Ang Ah. sumulat nito ay si kapatid na Florentino, Faustino Florentino ba? Parang gano'n ang pangalan eh. Sa Pasugo. Inilathala po yan eh. Yan sa Pasugo. Kaya mapapansin po natin dyan, yan nga, ito ay inilathala ni kapatid na 1947 yan, Iglesia ni Cristo, INK, Iglesia ni Cristo, INC, ayan ang nakasulat dyan eh. Ang naglathala po niyan, yan ay nababasa natin sa Internet Archive. Ayan ay si kapatid na Faustino Florentino ang naglathala niyan. Pero ang sumulat niyang ang sulo ay ang kapatid na Felix Manalo. Dito po, kaya natin binasa ito, inaamin ng kapatid na Felix Manalo na ang tanging pastol doon sa 10:11 at 16 ng buwan
ay hindi siya kundi ang Kristo. Ayan no, ang sabi niya, ito'y salungat din sa turo ni Kristo at ng mga apostol sapagkat sinabi ni Kristo, ako ang tanging pastor. Ngayon, kapatid na Jeriel, balikan po natin ang 1:19, Abdag. Mhm. Mayroon tayong ipapapansin. Ito sabi, ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong o makasusumpong ng pastulan. Kapatid na Jerel, kapag binabasa natin ito, na itatanong natin sa ating mga tagapagturo noon, ano ho yan? Ano yung sinasabing pagpapasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan? Ang sagot po nila sa atin, kapatid na Jeriel, yung dalawang pagpasok. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin, unang pagpasok yun. Yun ang pagpasok o pag-anib sa kilusan ni Yahushua ay siya'y maliligtas. May karugtong eh. Pangalawang pagpasok at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Tinanong natin ang ating mga matatandang tagapagturo kung ano yung pangalawang pagpasok. Yun daw ay sa libingan. Yeah. Yung paglabas naman, pagkabuhay na maguli. Saka lang Yeah. daw makakatulong ng pastulan. Yeah. Ito ho'y kontra ito, kapatid na Jeriel eh. Paano ngayon yung mga darat ng buhay ayon sa aklat ng Tesalonika, Yeah. Doon sa rapture, di ba? Sa rapture. rapture? Hindi sila papasok na pangalawa. Hindi Yeah. sila sa libingan. Hindi Hindi sila sila kasama. makakakita ng pastulan. Okay. Hindi sila makakasumpong ng pastulan. Yeah. Kaya yung kanina pinag-aaralan natin, ito ay paglalarawan. Yeah, paglalarawan yan eh. Paglalarawan. Ilustrasyon. Nagde-demonstrate na yung mga tupa. Yeah. Pero ito, mga tao, pero tinutulad sila sa tupa. Yung parang attitude ng tupa. Di Mm-hmm. ba? Yung attitude ng tupa. Kasi, ang sabi, magkaroon kayo ng isipan katulad ng nakay Yahusha. Ano ba si Yahusha? Kordero ng Diyos. O di tupa siya ng Diyos. Yeah. So yung attitude ni Yahusha, attitude ng tupa, attitude ng kordero. So dito, sa Masunod. paglalarawan, attitude ng isang tupa. Yan. Ang sinasabi diyan sa paglalarawan na yan. Ngayon, siguro dapat maipaliwanag pa natin yan. Ay, paliwanag natin yan. Ngayon, Yeah. kaya meron tayo dito, kapatid na Jeriel, no? Ang tanong natin, sa isang salin pa ng Biblia, ano ang katumbas no? At papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan? Ang sabi rito sa ang salita ng Diyos na salin, ayan sa ibaba, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malaya. Ayun, malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Yan. Dito, sa saling ito, mas maliwanag ito, kapatid na Jeriel. Yeah. Salamat sa saling ito. Sapagkat dito ang sabi, sa parehong talata, 19, ang sabi, akong pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan. Bakit makakatulad siya ng tupang malayang nakakapasok? Kasi ganito ang tupa eh. Ang tupa sa umaga, kung yan ay kulungan ng mga tupang laki, papasok yung mga pastol, tatawagin nila yung mga tupa nila. Pagdating sa Panginoong Yahusha, susunod sa kanya mga tupa niya, kilala kasi ng mga tupa niya tinig niya eh. Lalabas yan, manginginain sa pastulan di ba? Manginginain yan. Pagka malapit na po na magdilim o maggabi, pangungunahan naman po ng pastol ang kanyang mga tupa pabalik doon sa kulungan ng mga tupa. Ano po yung kulungan na yon? Iba yung kawan sa kulungan. Ang kulungan, yun po ang lugar na kung saan nandoon po ang mga tupa na sila po ay buong tiwala na sila'y maiingatan doon. Safe sila ron. Nakakapagpahinga sila ron. Di ba yung mga literal na mga tupa sa pangunguna ng pastol. Pagdating naman po ng umaga, yun din ang routine.
tatawagin uli ng mga tupa, ng pastol ang kanyang mga tupa, lalabas sila sa pastulan, manginginain sila. Tapos, pagdapit hapon naman, babalik sila doon sa kulungan naman para makapagpahinga na sila'y ligtas sa anumang mga kapahamakang maaaring mayari sa kanila. Kaya yung sinasabing papasok at lalabas, kalayaan yon. Malayang nakakapasok at nakakalabas sa kulungan. Ang literal na tupa kasi, mga kapatid, gaya ng ating paliwanag na kanina, pagka ang panahon ay taginaw, ang panahon ay hindi angkop para sa kanilang manginain, doon muna sila sa kulungan. Safe sila ron. Pagka may bagyo, safe sila ron. At ang nakabantay sa kanila, ang mabuting pastol. Di po ba? Kaya kung i-apply po natin sa ating mga sarili, mga kapatid, sino ba ang mga tupa ayon kay Propeta Ezekiel? Mabuti mabasa natin ito. Saka natin ito bigyan ng sunod-sunod na paliwanag. Next slide, Ezekiel. Ganito nakasulat. At kayong mga tupa ko, na mga tupa sa aking pastulan, ay mga tao. At ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoon Diyos. Diyan po'y maliwanag na ang sabi ng Panginoon Diyos, at kayong mga tupa ko, na mga tupa sa aking pastulan, ay mga tao. Kaya ang mga tao, itinulad sa mga tupa. Ang mga tupa nanginginain. Yung bang kinakain ng mga tupa, mga kapatid, mahalaga yun. Aba, opo. Para sila ay mamalaging buhay, para sila ay lumusog, di ba? At huwag magutom. Tayo, ang mga tao, itinulad po sa mga tupa. Meron ba tayong pagkain din? Opo, mga salita ng Diyos. Nakakain ba salita ng Diyos? Next slide. 15:16. Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain. At ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwa at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoon Diyos ng mga hukbo. Nakakain ba salita ng Diyos? Sabi ni Jeremias, ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain. Ano naman ang sabi ng Panginoong Yahusya? Mateo. Next slide. Datapos siya'y sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano yung tinapay? Kinakain ng tao. Sa tinapay ba lang maaaring mabuhay ang tao? Sabi ng Panginoong Yahusya, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung yung tinapay ay nakakain, ang salita ng Diyos ay nakakain din. Pagkain ng ating kaluluwa yan. Yan. Ang sinasabi kanina, papasok doon sa kulungan no? Mm-hmm. Doon sa kulungan na yon, may nakabantay. Sino yung nakabantay, kapatid na Erning? Ang Panginoong Yahusya din yun. Yung pastol, di ba? Merong isang pastol na nakabantay doon sa kulungan. Ngayon, merong illustration yan Mag-share ako ng illustration para makita ng tao ano yung kulungan, nasan yung pastulan. Para magkaroon ng ideya. Sige. Oo, magkaroon ng idea ang ating mga tagapanood, tagapakinig kung ano yung papasok doon sa kulungan tapos lalabas. Ito. I-share ko po ito. Ayan, kapatid na Ernie. Nakikita po ba ninyo? Ayan. May Ayan, prangkahan siya. sa labas ng pinto. Yan, may araw na yan. Ayan, pastulan yan. Nasaan ang sheepfold o kulungan? Ayan, diyan nakasafe ang mga tupa. Ayun, merong isang pastol nakabantay doon sa pinakapinto. Ayan. Yan ang pinakamagandang illustration na makikita natin Pumasok ang mga tupa dyan, pero makakalabas, ayun ang pastulan sa labas. Yun ang paghahalintulad doon sa Juan na sinasabi po natin, kapatid. Kaya yung pag sinabing papasok at lalabas, may kalayaan. Hindi ibig sabihin aalis ka doon sa kilusan. No. Hindi. Kilusan yan Kilusan yan. Ang kilos ng mga tupa, iisa. Sinusunod yung pastol. Ayan yun. Kung kalimbawa, yung iisa, tignan natin, merong pastol dyan. Sino nagpapasok sa kanila dyan? Di yung nakabantay sa pinto ng pastol. Sino rin na magpapalabas para makakain sila dyan sa labas? Hindi yun din pastol. Di ba? Yun yung papasok, lalabas.
makakasumpong ng pinto ng pastulan. Malaya sila. Sabi nga doon sa salin, malaya Malayan silang makapasok kapasok. at makalabas. Tama. Excuse Kaya kung me. i-apply po natin ito sa atin, kapatid na Jeriel, Yes. kung ang mga tupang literal ay malayang nakakapasok at nakakalabas doon sa kulungan ng mga tupa under sa pangangasiwa o pangangalaga ng mabuting pastol, Mhm. tayong mga iglesia ni Yahusya, malaya tayong makaalam ng mga katotohanan, salita Yan. ng Diyos. Yung pagkain ng ating kaluluwa. Malaya tayong makaalam ng mga salita ng Diyos, matandang tipan man o bagong tipan man. At habang tumatakbo ang panahon, nararagdagan ng ating kaalaman katulad sa iglesia ni Yahusya ngayon. Yan. Maraming nararagdag sa ating kaalaman, di ba? Tungkol sa mga salita ng Diyos. Ha? Na nakaraang katotohanan at bagong katotohanan. Hindi sapagkat bago, matagal na nakasulat sa Biblia. Ngayon lang ipinayagan ng Diyos na matagpuan natin. At ang katotohanan ito ang magiging pagkain ng ating kaluluwa at magdadala sa atin sa pagtatamo ng pastulan, yung kaligtasan. Kaya pag sinabing papasok at lalabas, hindi ka lalabas sa kilusan. Yeah. Pipirmi ka doon. Pero ay biglang sabihin nun, may kalayaan tayo. Makakapasok ka, makakabalik ka. Malaya kang tumanggap ng mga katotohanan, suriin lang natin. Sapagkat maraming mga magnanakaw na mga ngaral ngayon. Yan. Maraming tulisan na mga ngaral ngayon. Kaya Yan. gamitin ang isipan, unawain o sisaing mabuti. Kaya dyan po sa ating pinag-aralang ito, mga kapatid, Yung video nyo po, kapatid na Erning, video. ay nawala. Ayun. Yan. Mahina itong aking mahina ang aking yatang internet ngayon. Kaya dito ay inuulit natin yung pagpapasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan, ang implikasyon po noon ay kalayaan, makatanggap ng pagkain ng kaluluwa natin, ng salita ng Diyos, mga katotohanan ng nakaraan, katotohanan ng pagkasalukuyan, panghinaharap pa, habang nararagdagan yung ating kaalaman na lumalakas yung ating kaluluwa, ito ang magdadala sa atin sa pagtanggap ng pastulan, makarating doon sa kaligtasan. Kapatid na Kailan po Jeriel. papasok at lalabas ang mga tupa? Kapag ka pumasok na sila sa pintuan si Yahusya. Exactly. Nakasama na sila ni Yahusya, malaya na tayo. Makapapasok at makalalabas. O makapapasok, magkakapagpahinga. Sabi nga doon malaya ka. Dahil yung kulungan na yun, pahingahan, safety ka doon. Pahingaan, Di ba? safety ka rin. At malaya ka ding makakalabas para kumain ka bilang tupa. Kakainin mo yung salita ng Diyos. Yung tunay hindi yung pinilipit. O sabi nga toxic na doktrina ang pinakain. Nako, Yan. nagka sira-sira ang tiyan ng tupa. Iba na yung isip ng tupa. Sa halip na yung Marami tunay po. na pastol, ang kanilang sundin, yung pastol-pastola ng sinunod. Kaya mag-iingat. Kaya itong ating pinag-aralan ito, inuulit natin, hindi natin tinatawaran ang pagiging kasangkapan ng kapatid na Felix Manalo, pero No? hindi po siya ang tinutukoy doon sa 10, 11 at 16 ng Juan. Siya mismo ang may sabi na ang tinutukoy Yeah. doon na mabuting pastol, ang magiging pastol sa isang kawan na yon, ay ang Panginoong Yahusya. Ang Kristo, tawag nga niya doon sa sulat niya doon sa ang sulo. At yung papasok at lalabas, naliwanagan na rin natin, hindi po sementeryo yan, hindi libingan yan. Sapagkat Yeah. magiging unfair yan sa mga darat ng buhay pagdating ng rapture. Hindi nakapasok yun eh. Hindi binuhay Yeah. yun. Buhay na eh. O di ba? Kumbaga Kaya sa yung merong question mark, no, di ba? Kapag ka yeah. sinabi natin, papasok sa libingan at tapos mabubuhay ng maguli, makakakita na ng bayang banal, pastulan. Hindi naman pastulan yung bayang banal eh. Kaligtasan ang ating, kaya Yeah. sabi, sino mang pumasok sa akin, maliligtas. Kaya dito sa ating pinag-aralan, mga kapatid at mga tagapakinig namin, mga panauhin, wag po tayong magdaramdam. Sabi nga ni Apostol Pablo, ay inuulit po natin sa sinabi niya po rito sa aklat po ng Tesalonica, ay ng aklat ng Pilipos, sinabi niya, dahil kami ba'y kaaway niyo na dahil sa kami nagsasabi ng katotohanan? Hindi dapat Wag mag-away-away. naman. Ang Ang pinakamagandang gawin, katotohanan ay ano, kailangan ang pinakamagandang tayo gawin, kapatid na Erning,
ng mga taong sa iba't ibang relihiyon, magsuri. Yeah, meron ka ng religion, di ba? Alam mo, yung mga iglesia ni Cristo, yan ang relihiyon ninyo. Kasi ang relihiyon namin, di organisasyon eh. Ang relihiyon namin si Yahushua. Ngayon, tignan nyo, may sense ba yung sinasabi namin? Ikumpara nyo ngayon yung itinuro sa inyo. Di ba? Ikumpara nyo ngayon. Dahil ang sabi ni Yahushua, sumunod ka sa akin. Pag sinabing sumunod ka sa akin, siya yung religion. Siya yung, sabi nga, ako ang daan. Hindi ka makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ano ba ibig sabihin ng salitang religion? Oh, punta tayo doon. Pinag-aaralan din natin yan doon sa Iglesia ni Cristo. Ano sabi ng natin doon? Doon natin natutunan yan. Ah, ang religion ay galing sa Latin word na religare, na ang ibig sabihin, daan patungo sa Diyos. Oh, sino ba daan patungo sa Diyos? Si Yahusha. Oh, alam natin yun. Sabi ni Yahusha, hindi ka makakarating sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ko. O di siya yung tanging daan patungo sa Diyos. Oh, kung siya yung tanging daan patungo sa Diyos, ang tanong ito, organisasyon ba siya? Oh, Hindi, sige na, walang ganong sagutin niyo. Si Yahusha po ba ay isang organisasyon? Hindi. Isa siyang tao na susundan mo. Pag sinundan mo ang isang tao, ano tinatag niya? Kilusan. tama. Yun ang tama. Kilusan ang itinatag niya. Hindi organisasyon. Kasi yung organisasyon, magkakaroon ng ibang pinuno yun eh. Hindi siya, mapapalitan Oo, siya, hindi hindi siya. siya magiging pinuno nun. Merong ibang magiging pinuno. Ang tatawag nga nila, Papa, ano pa, Senior Pastor, o ano pa, tagapamalang pangkalahatan, o ano pa, CEO, ano ba yung CEO? Chief Executive Officer. Nako, chief na, Yan. executive pa. Chief ka na, executive ka pa. O, di ba? Isipin mo yan, may Doble-doble na. titulo ka, CEO. Hindi ko titulo yan. O, ayun, ito nasa dokumento mo. Hindi O, totoo? ano, sinungaling? Ikaw o yung dokumento? Yun ang tanong. Di ba? Kaya, ang kay Yahusha, siya ang ulo. Siya ang pangulong pastol. Ayan. Siya ang tagapamahalang pangkalahatan. Siya ang, kung gusto mong tawagin CEO, si Yahusha. Hindi Hindi tayo. ikaw. Wala sa atin. No. Wala sa atin yun. Kanya yun. Mm. Hindi mo natin karapatan yun. Hindi, Binigay karapatan lang ni ng Yahusha. Diyos sa pagtuloy anak. Siya ang nagbigay ng buhay eh. Hindi naman tayo. Si Pablo nga eh. Hindi ako. Hindi ako namatay para sa inyo, sabi ni Pablo. Yeah. Di ba? Kasi Kasi nga nagkagawa yung mga miyembro sa Korinto. Ako'y kay Apolos, ako'y kay Ayan. Pablo, Ayan. ako'y kay Nagkampi-kampi na. Pedro, ako'y kay Kristo. Kampi-kampi na. Yeah. I am one Nagkampi-kampi with na. ano, Kasi I am nga, one with Apostle Paul. doon na-focus ang tao. Doon sa mga preacher. Kaya dito po, lagi namin sinasabi, kaming mga nagtatanim at nagdidilig, we do not matter. Although we are matter, but we don't matter. Yun. Hindi kami mahalaga. Ang mahalaga ay ang Diyos na magpapalago ng pananim. Yan ang mahalaga po sa ating ginagawang pag-aaral. Kaya ituon po natin ang isip natin sa Kristo at kay Yahuwah. Bakit? Ang Kristo po buhay eh. Hindi mo pwedeng palitan ng Kristo, buhay siya eh. 3 days lang siya nagpahinga, tagal na nun. Ha? Yeah. Tagal na nun. 3 days lang siyang nagpahinga, 3 days lang siya nagtulog. Nung ginising siya ng Diyos, maluwalhati na ang kanyang katawan at iniakyat na siya sa langit. Sabi nga, he passed through the heavens, nandun na siya sa third heaven, Yeah. mas kita niya tayo dahil nasa taas siya eh. Di ba? Kaya, ang Panginoong Yahusha, siya ang ating susundan. Hindi Tama. kayo susunod Ang sa amin. mabuting pastor. Yeah. Sumunod tayo sa Kanya. Okay. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo po ay natatapos na at tayo nagpapasalamat una sa Diyos at sa lahat ng ating mga taga-subaybay at mga kapatid at mga panauhin natin. Mananalangin po tayo mga kapatid. Ama naming Yahuwah, maraming salamat po sa iyo. Opo.
Napakabuti mo sa amin. Lagi mo kaming pinaaalalahanan, tinuturuan. Opo. Itinutuwid mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ang Opo. mga aral na tinanggap namin noon na kailangang maitama, ngayon ay itinatama mo, Ama. Sa Opo. amin pong pagkaunawa ngayon, napakalinaw ng pagpapaliwanag mo at pagtuturo mo ng iyong mga Opo. katotohanan. Ama, tulungan mo po kaming lahat. Lagi kaming nakatuon sa iyong mga tagubilin sapagkat yun ang nais mo sa lahat ng nilalang para ang Opo. lahat ay magtamo ng pangako mong kaligtasan. Amen. Amang Yahuwa, pagpalain kami sa magdamag, pagalingin kami sa aming karamdaman, bigyan Opo. pa kami ng mahabang buhay at Nawa po. magamit pa po namin sa pagpupuri sa iyo. Amen. Pinananalangin namin ang lahat ng mga pinuno ng bawat bansa, ang Opo. pinuno ng bawat relihiyon. Opo. Sana po ituro ang nais mo sa mga Opo. tao. Amen. Palit anuman ang layunin ng mga nagtuturo tungkol sa iyong bugtong na anak. Anuman ang kanilang layunin, Ama. Opo. Masaya kami sapagkat sa papaano mang paraan, gaya ng sinabi ng apostol na si Pablo, na ipapahayag ang iyong bugtong na anak sa mga tao. Opo. Tulungan Amen. mo po kaming lahat na sana'y magkaisang lagi at magkaisa ang aming diwa at pananampalataya Opo. sa tamang paraan ng paglilingkod sa iyo, tamang pananampalataya at paniniwala. Amen. Hinihiling namin ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Bueno, good night po sa inyo at kaya ning, good night po. Good night po. Pahinga tayo para magkaroon tayo ng lakas para sa mga Yes. darating pang araw. Okay. Sige po. Bye-bye.